Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Eastern Police District binigyang rekognasyon ng 15 EPD retirees. Top 8 most wanted person station level ng Mandaluyong City sa kasong possession of illegal drugs, arestado. Most wanted person sa kasong acts of lasciviousness, rape at sexual assault, arestado ng Pasig PNP. At para naman sa balitang good deeds, cellphone na nawawala sa MRT Ortigas, agad na naibalik sa tunay na may-ari ng kapulisan ng EPD-DMFB. Anti-Terrorism Financing Act, ating alamin sa panibagong episode ng Balitang Kaalaman. Magandang araw sa lahat! Narito na ang mga balita na naglalaman ng mga kaganapan at aktibidad sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Mga balitang may puso at serbisyong nagkakaisa. Ito ang mga Balitang Pamamarisan, patnubay mo sa silangan. Bilang pasasalamat sa mga kapulisan sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo at paglilingkod sa bayan, isang Salamat Kapatid program ang iginawad ng Eastern Police District para sa 15 EPD retirees, kasabay ng seremonya ng pagbaba ng pangbansang watawat. Ang nasabing programa ay pinasinayaan ni Police Colonel Oscar P. Hasildo, Deputy District Director for Administration ng EPD, kasama si Police Colonel Jonathan G. Calixto, Chief District Directorial Staff, mga district staff, at sa presensya ng mga pamilya ng mga retirees. Iba't ibang parangal ang natanggap ng 15 retirees. Ito'y isang paraan ng pasasalamat at pagpupugay sa kanilang hindi matatawarang serbisyo at karangalang batid hindi lamang sa Eastern Police District, kundi maging sa mamamayang pinaglilingkuran. Nagbahagi naman ng mensahe si Police Executive Master Sergeant Eduardo C. Fronda at kanyang ipinaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mahigit 20 taon nilang pagsiserbisyo sa PNP na siyang nagsilbing pangalawa niyang tahanan at pamilya. Tunay ngang hindi matatawaran ang sakripisyo ng ating mga kapulisan para sa bayan. Muli, maraming salamat po sa inyong serbisyo. Kuwang-kuwa sa videong ito ng mga operatiba ng Mandaluyong PNP ang hindi madaling paghuli nila sa isang lalaki na wanted dahil sa kasong pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Ang naaresto, kinilalang si alias Edward, 23 anyos at siyang itinuturing na top 8 most wanted person ng Mandaluyong City. Kaya't masusing pagmamanman ang isinagawa ng mga operatiba, matuntun lamang ito. Akmang tatakas pa nga sana ang lalaki nang makaharap ng mga otoridad, ngunit hindi rin ito nakatakas ng pusasan at arestuhin siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Presiding Judge Restituto Velasco Mangalindan Jr. ng RTC Branch 280 ng Mandaluyong City. Matapos ihain ang warrant ng suspect at basahan ng kanyang karapatan bilang akusado, diretso presinto na ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Sa kasalukuyan ay hinihintay pa nito ang pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang ihain sa kanya ng otoridad ang kanyang warrant of arrest at basahan ng kanyang karapatan bilang isang akusado. Ang naarestong lalaki ay kinilalang si alias Michael, 40 anyos na residente ng Barangay Sagad, Pasig City. Itinuturing na most wanted person ang nasabing lalaki dahil sa patong-patong na kasong kinakaharap nito na 6 counts of sexual assault, 2 counts of acts of lasciviousness at rape by virtue of warrant of arrest. Ang akusado ay may karagdagang warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness under Article 336 of Revised Penal Code in relation to Section 5, Article 3 of RA 7610 dated November 28, 2016 na may nirekomendang piyansa na 180,000 pesos. Sa kasalukuyan, nakakulong na ang suspect sa impinan ng Pasig PNP habang gumugulong ang kanyang kaso.
Nito lamang Lunes, 4 na kapulisan na nakatalaga sa District Mobile Force Battalion ng EPD ang nakapagsauli ng nawawalang cellphone ng isang lalaki sa may MRT Ortigas northbound sidewalk, Barangay Wakwak, Mandaluyong City. Habang nagkokondak ng police visibility ang ating mga kapulisan na sina Pat Tintero, Pat Mogar, Pat Patilya at Pat Bagurno ay nakita nila ang isang Samsung Galaxy Unit cellphone. Sa tulong ng social media ay nahanap ng mga kapulisan ang naturang may-ari ng cellphone at naibalik ito. Lubos ang pasasalamat ng lalaki sa katapatan ng kapulisan ng EPD DMFB. Likas na talaga sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin sa kapwa. Kaya't palagi nating piliin at isabuhay ang pagiging tapat sa sarili at sa kapwa-tao. Magandang araw po sa ating lahat. Labis-labis ang binaba ng suportang natatanggap ng mga teroristang grupo sa ating bansa. Kasabay na ito ay paghina ng kanilang pwersa at pagbagsak ng mga terrorist activities sa buong Pilipinas. Katunayan, ayon sa mga analitiko, ang taong 2023 ay ang pinakamahinang aktibidad ng mga terorismo na nagdaang dekada. Subalit, hindi tuluyang magwawakas ang pamiminsala at pananalanta ng mga teroristang grupo kung patuloy pa rin silang makakatanggap ng suportang pinansyal. Kaya't ating alamin kung ano-ano mga parusa maaring maipataw sa kahit sinong gagawa nito sa panibagong episode ng Balitang Kaalaman. Ayon sa inilabas ng Global Terrorism Index ng Institute for Economics and Peace, ang Pilipinas ay pangalawa sa pinakaapektado ng terorismo sa Asia-Pacific region at pang-18 naman sa buong mundo. Upang tuluyan ng matuldukan ang terorismo sa ating bansa, ipinasa ang RA 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Ayon sa Section 4 ng nasabing batas, ang terrorism financing ay ang kahit na anong pagbibigay ng salapi, kagamitan sa kahit na sinong tao o grupo ng tao, direkta man o sa pamamagitan ng ibang tao na gagamitin sa kahit na anong terrorist activities. Kabilang din dito ang pagpapahintulot sa kanilang gumamit ng pondo o pasilidad ng may-ari. Maaaring makulong hanggang 40 taon at pagbayarin na hindi lalagpas sa 1 milyon ang kahit na sinong mapatunayang nagkasala sa ilalim ng batas na ito. Maaari ding maparusahan ng hanggang 20 taon ang pagkakulong at multang 1 milyon ang kahit na sino makipagtransaksyon sa isang terorista o financial supporter ng terrorist group. Samantala, maaaring maipasara o makumpiska ang license to operate ng kahit na anong kumpanya o business establishment na mag-violate ng batas na ito. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLC, katuwang ang Anti-Terrorism Council at iba pang ahensya ng gobyerno ay maaring mag-imbestiga ng kahit na anong suspected violation ng RA 10168. Hindi naman makakatago sa likod ng bank secrecy law ang mga financiers ng terrorist group. Dahil sa ilalim ng batas na ito, ang AMLC ay may kakayahang mag-inquire at suriin ang mga piling bank transaction ng mga suspect violators. Maaari ding i-freeze ang bank transaction o ang mismong bank account ng kahit na sinong under investigation ng nasabing ahensya. At dahil sa extraterritorial application ng batas na ito, maaaring mag-imbestigahan at maparusahan ang kahit na sinong Pilipino o foreigner na gagawa ng mga ipinagbabawal ng RA 10168. Tulad ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, magkakalayo man ang ating mga isla, tayo naman ay pinagbuklod ng isang diwa at pangarap. Kaya't sa ngalan ng buong kapulisan, hinikayat namin ng lahat na makiisa sa aming laban kontra terorismo. Tungo sa ating pagkamit ng isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ako po ang iyong EPD Kaalaman Correspondent Police Major Dario Sagmaliw na laging nagpapaalala, lamang ang may alam, magandang buhay po.
At yan po ang mga nagbabagang balita mula sa distrito ng mahuhusay. May profesionalismo at disiplinadong pulis, Ang Eastern Police District. Kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balitang pamamarisan. Patrolwoman Chris Evelyn G. Garcia. At Patrolman Yancy Paul M. Blancaflor. Tunay na pamamarisan. Police EPD yan, ang Ang patnubay mo sa silangan.